nagkausap-usap po kayo sa Metro Manila Council, ano po yung plano natin doon po sa policies when it comes naman po doon sa garbage? Kasi isa to doon sa mga tinuturong sanhi daw di ba po, nung matinding pagbaha. Yeah. Paano po yung pagiging uniform? Anong magiging uniform? Yes, Maricel, ganito po, no? Last year, ang Metro Manila Council, we passed a resolution kung saan tinaas na ho natin to 5,000 pesos ang multa pagdating po sa maling pagtapon ng basura. So kami po sa San Juan, agad-agad kami nag-amend ng aming ordinance and effective immediately, no? Last year pa lamang ay 5,000 pesos na. Ang ibang mga LGUs, ginawa na rin po ito. So kahapon po, during our Metro Manila Council meeting, nag-propose po si Congressman Mark Santos ng Las Piñas City. Siya po ay dating city councilor ng Las Piñas. So nag-propose nga siya na dapat pare-parehas not just the amount, no, but also the procedures, yung magkaroon ng garbage police, sino ang mag-apprehend. No? So there was a proposal yesterday during our meeting and it was agreed upon na magbuo ng isang technical working group para aralin po ito. Hindi lamang yung multa, pero yung actual apprehension, implementation, sino yung i-deputize na mga kawani ng pamahalang lungsod o ng barangay. So, yan po ay bagay na papag-usapan natin. But ako, no, looking at the current setup ng ating single ticketing system pagdating sa traffic violation, ano ang naging kagandahan po nito? Uniformed across Metro Manila, yung 20 common traffic violations, pati ho ang multa para dito. So ito yung sinusulong na yung violations pagdating sa pagtapon ng basura, yung guidelines, kung paano yung apprehension, who will apprehend, who will issue the ticket. Ito yung pinopropose na i-harmonize into one unified or single system. So pinapag-usapan po ito, just to clarify, wala pa naman ho kaming napagkasunduan. Propose lang po ito kahapon sa aming pagpupulo. Opo. Pero ano po yung nakikita nating timeline, Mayor? Kailan po ilalatag kung sakali na matutuloy itong uniform policy within Metro Manila? Kailan po natin target na yung implementation kung sakali? Magbubuo na po ng technical working group based on yesterday's meeting. So lahat po ng LGUs will start to meet once the TWG is created. But again, allow me to share with you, no, ang apprehension pagdating po sa violation is just one aspect. Ako po, honestly, ang paniniwala ko po, no, personal belief ko, yung disiplina po ng mamamayan ang mahalaga po rito. Wag na nating isipin na magmumulta ako 5,000 piso kaya hindi ako magtatapon ng basura. Dapat isa sa mga focus ng mga pamahalaan ay yung indoctrination natin as responsible citizens that we should not throw garbage kung saan-saan. Ang mga waterways ay hindi malaking basurahan, ang mga ilog, mga creek, mga drainage systems natin, hindi po yan mga basurahan. Kasi kung nakita nyo po, I'm sure nakita nyo in the last few days yung mga news about yung basura during itong habagat, no? Tandaan po ninyo, hindi po yan mag-isang sumulpot dyan sa ating mga waterways. Meron at meron nagtapon po ng mga basurang yan at hanggat na may nagtatapon ng basura sa ating daluin ng tubig, babalik at babalik po talaga ang problema ng pagbaba. So kami po sa mga lokal na pamahalaan, meron kami mga responsibilidad sa aming mga solid waste management programs as LGUs, even the national government, of course, merong mga responsibilities, but citizens, no? We must all be responsible as well pagdating sa pangangalaga sa ating waterways.